Hello po, magandang umaga po ulit sa inyo. Naibidyo po ulit ang inyong magandang lola. Akin lang pong magbibigay lang po ako ng opinyon. Dito po kay Pastor Apollo Kibuloy. Dalawa lang po yan at saka kay Alice Go. Ay, kay Sheila Go. Tungkol anong araw po ako may nakakwentuhan. Sabi po ay ako po yung nakapagsalita ng ang batas ay para sa mahihirap. Para pong nagdidebate sila. Narinig ko po yung sabing ang batas po ay hindi para sa mahihirap, kundi ang batas ay para sa mayayaman at maimpluwensyang tao. Ngayon po parang naniniwala na ako. Pero unahin ko po muna si Pastor Apollo Kibuloy. Pastor, sabi niyo po kayo ay Son of God. Tinatahak niyo po at ang inyo pong ina-idolize ay ang ating real na Son of God, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya po ang iyong ginagaya, gusto ko lang pong ipaarating sa iyo, Pastor. Kasi ginagaya mo siya, tinataguruan mo ang sarili mong ikaw ay Son of God din. Dapat pong malaman mo ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po na nagtago. Nang siya po'y hanapin ng mga Hudyo, hindi po siya nagtago. Hinarap po niya ang lahat ng umaatake sa kanya. Lahat po ng mga nagbibintang sa kanya ng hindi maganda ay hinarap po niya. Pero bakit ka, Pastor, hindi humarap? Bakit natatakot ka? Kung malinis talaga ang konsensya mo, hindi ka matatakot. Ang Panginoong Hesukristo, hindi natakot maging sa kamatayan. Ba't ikaw ay parang natatakot? Kung malinis ang konsensya mo, hindi ka matatakot. Yan ang alam ko. Kapag ang isang tao, malinis ang konsensya, malakas ang loob niya. Isa pa, Pastor. Gusto kong malaman mo ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Di po ba ipinagkanulo siya? Ipinagkanulo siya ni Judas Iscariote? Di po ba? Ngayon, dapat mo din malaman, Pastor, baka nakakalimot ka. Sa laki ng perang nakapatong sa ulo mo, 10 milyon. Aba, Pastor, walang imposible, may magkanulo din sa iyo, lalo't ang ginagaya mo naman ay ang hinahakbang, ang tinatahak na hakbang ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi malayong may magkanulo din sa iyo. Yung mga pulis natin hindi maglalakas loob na talagang pabalik-balik na dyan kahit hindi ka nakikita. Kung walang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyo. Meaning, may nagkakanulo din sa'yo, may naghuhudas din sa'yo. Di po ba, Pastor? Sana, Pastor, maintindihan mo lahat ng mga nangyari kay Jesus Christ. Kakaunti pa nga yan, 20,000 mga pulis ang naghahanap sa'yo, kakaunti pa yan eh. Nung panahon ni Jesus Christ lahat ng mga Hudiyo na yata, wala na exemption. Hinanap siya. At tatandaan mo, Pastor, yung magkakanulo sa iyo, kita mo ang Panginoong Hesukristo ang nagkanulo, isa sa kanyang mga 12 apostoles. Kaya, kaklose mo din ang maghuhuda sa iyo.
ang magkakanulo sa iyo, ka-close mo rin. Hindi ka ipagkakanulo ng mga taong hindi ka masyado kilala. Yung nakakaalam kung talagang nasa roon, saan ka nandoon, hindi na magkakanulo sa iyo, pastor. Akin lang po yung gusto ko lang pong i-share sa inyo kasi ang tinatahak mong landas ay ang ating Son of God na real na si Panginoong Hesukristo. Gusto mong maging ganun ka. Kaya lahat mangyayari sa Panginoon, lahat ng nangyari sa Kanya, ay malaki ang posibilidad na mangyari din sa iyo. Sana maliwanagan yung isip mo. At sana, huwag kang matakot, harapin ang mga akusasyon tungkol sa iyo. Huwag kang matakot. Kung talagang ikaw ay Son of God, kung talagang ikaw ay nasa parte niya, kung talagang malinis ang konsensya mo, huwag kang matakot. Kasi, ang alam ko, pag nasa na kay Lord ka, mawawala yung takot mo. Pag nagtatago ka, parang guilty ka. Parang hindi yata ganun ang taong nasa Panginoon. Pastor, sana makatulong ako mga salitain kong ito sa'yo. Gusto ko lang maliwanagan ka, mag-share ng kaunti. Wala akong ibang intensyon, pastor. Ganda lang ako. Dito naman ako kay Sheila Goo. Oh my God. Para namang sa tingin ko kay Sheila, para namang hindi siya nagsisinungaling. In fact, parang gusto nga niya magsabi ng totoo. Dahil siya na rin na may sabi, mahina ang loob niya sa mga pagdating sa mga kawalang hiyaan, siya'y mahina ang loob. Wala akong nakita ang pagsisinungaling sa kanya, sa kanyang testimonya ayon sa aking panonood. Tama naman yung bangkang maliit. Kung manunod kayo na reporter's notebook, bangkang maliit lang po ang ginagamit papuntang Saba. Minsan po yung pong mga hindi naniniwala doon sa bangkang maliit Minsan po mag-research kayo sa mga ipinalalabas sa TV yung reporter's notebook kung paano makarating ng Sabah, Malaysia. Pwedeng maliit na bangka papuntang kasi ayon doon po sa napanood ko sa reporter's notebook ay via Tawi-Tawi. Pwedeng maliit na maliit na bangka hanggang Tawi-Tawi, bago Tawi-Tawi papuntang Malaysia. Kasi yun po maraming ang taga-Malaysia naririto nakakarating ng wala pong mga passport. Wala lahat. Minsan nga may pag-alagala dito nagtitinda Pag tinanong mo saan dumaan, ganyan lang. Panoorin po natin yung reporter's notebook para ayun po ay nakadetalye na pwede pong makarating ng Sabah, Malaysia. Maaaring Tawi-Tawi, maliit na bangka, Sabah, Malaysia ay papunta doon maaaring mapera naman si Alice Go, pwedeng bumayad ng yung bangkang yung malaki, medyo malaki na pang isda. Pwede yun, malaki, pwede. Parang sa tingin ko hindi nagsisinungaling si Sheila. Naawa pa ako sa kanya. Bakit? Kasi para siyang naging sunod-sunuran lamang kay Alice Goo. Lahat ng isipin mo, punta ka dito, alis tayo, samahan mo ko. Ang lahat, ang passport niya, ang naghahawak, hindi naman, ang naghahawak ay si Alice Goo. Ngayon, balita ko, ayon sa akin namang panunood, parang hindi siya nagsisinungaling kasi sunod-sunuran nga siya Kita mo, kinuha siya nung Angelito Go doon sa China. Pagdating dito, pinagawa ng birth certificate. Inilagay sa pangalan niya, kunwari anak niya. Sunod-sunuran lang siya. Ngayon dito naman, ang ginawa naman itong si Alice Go, sunod-sunuran din lang sa kanya. Wag ka na, kita niyo naman sinabi niya ni Sheila, hindi ka malang nagtanong, hindi kasi galit Alice, wag daw ako tanong-tanong. Isipin niyo yun, di ba? Ganun ang sabi.
ang tingin ko sa kanya, sunod-sunuran po siya eh. Kaya nakakalungkot na dapat yung kasalanan na dapat ay si Alice Goo ang dumanas, ay parang si Sheila pa ang dadanas nito sa kabila ng pagsasabi niya ng totoo. Nakakalungkot. Kasi sunod-sunuran lang, para naman siyang sunod-sunuran lang eh kay Alice Goo eh. Isipin nyo, passport na kay Alice Goo tungkol dun sa ibibigay sa kanyang kaso, yung hindi niya pagdalo sa Senate nung siya ipatawag, ay posibleng hindi niya po ito natanggap. Tama po yung sinabi ng kanyang abogado. Posibleng hindi niya ito natanggap dahil sa farm dinadala, ang tumatanggap lahat ay si Alice Goo. Ay, ito ba naman si Alice Goo? Sasabihin pa kay Sheila, hindi na. Ito nga ang pag-alis niya, parito ka, alis tayo, nalungkot ako, samahan mo ako. O, isipin mo. Kaya maaaring hindi po ito alam ni Sheila Goo na meron siyang na ipinatatawag siya ng Senado. Yun lang po, maliit lang po ang gusto kong i-share, gusto ko lang pong sabihin na ang dapat po kasi dito, ang pinababalik nyo ng bansa ay itong si Angelito Goo na siyang bumaboy ng ating registrar office. Itong bumaboy po, itong mastermind na ito, itong si Angelito Goo. At si Alice Goo, dapat po yan, hindi po itong kagaya ni Sheila Goo na sa tingin ko yung nagsasabi ng totoo. Yun lang po, sana po yung maintindihan ako nila, nagbibigay lang po ako ng aking nasa sa loob. Kasi medyo sumisimpatya pa ako kay Sheila Goo. Tulad po na sinabi ni Senador Win Gatchalian, siya ay ipinahamak ni Alice Goo. Siyempre, pwede nga namang wala din na siyang lulusutan kasi nasa edad na siya. Pag siya pinapirma ni Alice Goo, perma, or nasa edad ka na, ay ang pagkakamali niya, siya ay parang robot na sunod-sunuran kay Alice Goo. Na kung anong sabihin, perma, tayo, ganyan. Yun po, yun na. Siyempre, yun masasabi natin kasalanan yun kasi nasa edad na siya, hindi niya ginagamit din naman ang utak niya. Pero siguro, hindi naman natin siya masisisi kasi wala siyang kamag-anak dito. Dayuhan lang siya dito. O di, siyempre, ang kakapitan niya, yung kapwa na Chinese. Ganun po ang aking basa sa pangyayari po ito. Sana po, dapat po ang mapabalik ng ating bansa itong si Angelito Goo, na siyang bumaboy sa ating bayang Pilipinas. Saka itong si Alice Goo. At ito naman si Alice Goo, abay maawa ka dito kay Sheila. Nang dahil sa iyo, siya ang magdudusa. Alice Goo, maawa ka. Ginamit niyo yung tao. Ngayon, siya ang magdudusa dahil sa inyo. Uwi ka na dito. O kaya naman, ay gumawa ka ng paraan para itong si Sheila Goo naman makaabsulto din sa kanyang hinaharap na kaso. Kawawa naman. Dahil sa inyo, dahil dito sa Angelito Goo na ito, na walang hiya, magdudusa itong taong ginamit lang niya, kinuha niya sa China at dinala niya dito. Ay wala, syempre, hindi natin masisi yung tao, maging sunod-sunuran din dahil akala niya matibay na itong sina Alice Goo. Hanggang doon lang po. Sana po maintindihan niyo ako. Sana po sana po ay patnubayan tayo lahat ng Panginoon. Lumabas ang katotohanan. Salamat po.